Hi everyone! Welcome back to my channel. For today, i-share ko po sa inyo ay mga dapat gawin kapag buntis. Disclaimer lang po, hindi po ako doctor, hindi rin po ako midwife, hindi po ako eksperto sa bagay na to. Lahat po ng i-share ko dito ay based po sa experience ko. Hi sa mga mommies and soon to be mommies ngayon dyan. Alam ko po, excited na kayo and gusto ninyong malaman ano ba yung mga dapat gawin kapag buntis. So start na po natin agad. Ito po yung mga ginawa ko nung buntis ako. Nakikinig po ako ng classical music. Ang classical music po kasi is nakakatulong po siya for brain development of baby. So search lang po ninyo classical music for babies and marami na pong lalabas dyan. And kung mapapansin po ninyo sa mga title na lalabas, karamihan po dyan is classical music for babies brain development. Kasi yun po yung purpose ng pakikinig nun, for brain development ni baby. And aside po doon, as per my experience, habang nakikinig po ako noon, is napaka-relaxing po niya and napaka-calm. So kapag hirap po kayong matulog, is nakakatulong din po siya pampantok. So ako po noon, buong pregnancy ko po, is nakikinig po ako ng classical music. Habang asa work po ako noon, is nagpe-play din po ako. And then drink more water po. Kapag buntis po kasi, is prone po tayo sa UTI. Kaya iwasan din po natin yung mga maalat na pagkain. Kapag nagkaroon po kasi tayo nito, is hindi lang po tayo yung kawawa, pati po si baby. And aside po sa UTI, ang pag-inom po ng maraming tubig ay naiiwasan din po ang dehydration at mga komplikasyon na dulot nito. And then have regular check-up po. Sa check-up po kasi, dito po na mamonitor yung pagbubuntis natin. So, nache-check po yung timbang natin, if tama ba or need natin magbawas. Nache-check din po yung blood pressure natin. And may mga laboratory test din po na ginagawa para ma-check if okay yung placenta natin, yung position ni baby, yung timbang ni baby, at iba pa. Kaya importante po yung check-up kasi if ever na may komplikasyon sa pagbubuntis natin, is maaari itong makita at maagapan agad habang maaga pa. And yung mga doctor, midwife, OB-GYN, sila po talaga yung mga tao na eksperto pagdating sa mga bagay na to. And then take vitamins po. So during check-ups, binibigay din po yung tamang vitamins para sa atin. Usually po, ang mga vitamins para sa buntis ay folic acid, calcium, ferrous sulfate at iba pa. Importante po na nagva-vitamins tayo dahil sa panahon na ito ay dalawa po tayo. So tayo po and si baby. Nakakatulong po ang vitamins para ma-supply yung enough nutrients na kailangan natin. And aside po doon is nakakatulong din po siya for development ni baby. And then elevate po natin yung paa natin. Kapag buntis po kasi is prone po tayo sa leg cramps, sa pagmamanas ng paa, at mga problema sa ugat gaya ng varicose veins. So yung pag-elevate po ng paa is nakakatulong po siya for proper blood flow. So, everyday, mag-alat po kayo ng kahit ilang minuto para elevate po yung mga paa ninyo. And then, sa kasuotang pangpaa is magsuot po muna tayo ng mga flats. Alam ko po na minsan ay OTD tayo at isa sa pampalakas ng outfit of the day natin ay ang pagsuot ng mga may takong. Pero for now, mga flats po muna yung isuot natin. Flat sandals, chanelas, doll shoes, rubber shoes, anything na flats po. Kasi sa stage po na to is lumalaki po yung tiyan natin, bumibigat po tayo, and mas malaki po yung tendency na matapilok tayo, madapa, matisod. And pag nangyari po yun, is pwede pong maapektuhan si baby. Kaya wag po muna tayo magsuot ng mga may takong. Saka na lang po kapag nanganak tayo. Kahit after nyong manganak is magsuot kayo agad. Pero for now is iwasan po muna natin. And then, magsuot po tayo ng face mask kapag lalabas. Minsan po kasi kapag lalabas tayo, is meron siyang mga naninigarilyo. And pag nalanghap po natin yon is hindi lang po tayong maapektuhan kahit po si baby. And kung pupunta po tayo sa mga taong lugar, is possible din po na may mga taong may sipon doon, ubo, or mga sakit na nakakahawa. Pag buntis daw po kasi, is bumababa po yung resistensya natin. Kaya madali po tayong mahawa. Kaya nga po nung pandemic, nung panahong lockdown, ay isa sa mga bawal lumabas ay ang mga buntis. So, importante po na mag-face mask tayo for protection. Sabi nga po, prevention is better than cure. And then, take extra care po. So, tandaan po natin na sa panahon na to is dalawa po tayo. So, dapat po sa bawat galaw natin ay maingat tayo. Huwag po tayong tatakbo-takbo, huwag po tayong tatalon. And sa paglalakad po natin is watch po natin yung every step natin.
Siwasan po natin na bada pa tayo, matisod, or matapilo. And dapat po is may sapat po tayong tulog. So, wag po tayo magpupuyat. Kapag nagpuyat po kasi tayo, is bababa po yung resistensya natin. And maaari din pong bumaba yung dugo natin, maging anemic tayo, and mahilo tayo. Alam ko po na minsan may times na nahihirapan tayong matulog dahil ako is na-experience ko po yun. So, advice ko po is patayin po natin yung television natin and yung mga cellphone is ilayo po natin sa atin kasi minsan hirap tayong matulog dahil nagsa-cellphone tayo. And make sure na kung puyat ka ngayon is bawin mo yung tulog mo. And then proper diet po. Importante po na masustansya yung kinakain natin sa pagbubuntis. Kasi hindi lang po tayong maapektuhan dito, pati po si baby. So, kailangan po natin ng enough nutrients, especially sa pagkahanda pagdating ng delivery date natin. Kailangan po natin ng sapat na lakas, especially kapag iirin na po tayo. And aside po sa masusustain nito, yung enough nutrients na kailangan ng katawan natin, lahat po ng kinakain natin ay makaka-affect kay baby. So, ensure po natin na healthy foods yung mga kinakain natin. More on fruits and vegetables po tayo. Iwas po tayo sa mga maalat and mga sweets. Yung egg is masustansya din po yun for pregnant women. Yung itlog po kasi is marami po siyang vitamins and minerals na kailangan ng isang buntis na babae. Pero yung pag-take po nito is depende po sa cholesterol level natin. So kung mataas po yung cholesterol level natin is 1 egg per day lang po ang recommended. And take note po na pagdating po sa egg, ang dapat po is well-cooked po siya. So, hindi daw po pwede sa mga buntis yung hindi luto or hindi masyadong luto na itlog. And then, pag matutulog po tayo is sa left side. Sabi po kasi, ang pagtulog daw po sa left side ay nakakatulong daw po sa proper circulation ng dugo. And then, exercise po. Yung exercise po, usually po ang ginagawa kapag buntis is walking. And ginagawa po yun kapag nasa 36 weeks ka na or kabuanan mo na. And then, kausapin po natin si baby. Importante po na kausapin natin sila kasi nakikinig din po sila sa atin. So, sabihin po natin na pagdating ng delivery date natin is wag po tayong pahirapan. Na pag-iri natin is lumabas po sila agad. And then, pray din po. So, importante po na mag-pray tayo. So, pag-pray po natin, nagabayan po yung buong journey ng pregnancy natin. Pag-pray po natin na healthy po si baby at wala pong diferensya. Ipag-pray po natin na pagdating po ng delivery date natin is magkaroon po tayo ng safe delivery. So, yun po yung mga ginawa ko as per my experience. And sana po nakatulong po ulit ng video na to sa inyo. And thank you po ulit for watching. And sa mga bago pa lang po dito, hello po, welcome. Please subscribe po sa my channel. And kung gusto po ninyong ma-notify sa next upload ko, please click the notification bell. Thank you po ulit.